fitting for us who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and has become higher than the heavens. But now he has obtained a more excellent ministry, inasmuch as he also is a mediator of a better covenant established on better promises. Hallelujah! Oh Lord, thank you, thank you, thank you, thank you. Pinili mo magbuhay ako ng New Testament. The period of grace. The age of grace. Ano ba ngayon? 2014? So 2014 years na. Yung grace ni Lord, patuloy pa rin. Diba, huwag po natin abusuhin. Diba, no? Walang abuso-abuso. So, yan po lahat. And so, ngayon, alam natin we are victorious kasi we have a better covenant. Gusto lang ito sabihin kasi marami sa atin nagkakamali minsan. Yung una lang ang sinasabi, hindi sinasabi yung pangalawa. Sasabihin sa, there's therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. So, sino yung walang condemnation? Yung hindi nag-walk according to the flesh. Eh, parang sabihin, there's no more condemnation. Eh, nag-walk according to the flesh. Not applicable. Tama ba? Sasabihin, no condemnation. Eh, kung nagkaroon ng condemnation, kasi walking in the flesh. Not according to the Spirit. So, pag magsasalita, kung ito-quote mo yan, pakibuo. The whole Scripture. Hindi yung kalahating Scripture lang. Kung may condemnation, kasi hindi ka walking according to the Spirit. Pag walking according to the Spirit, not according to the flesh, wala ka talagang condemnation, libre. Maluwag. Makakatulog ka sa gabi, wala ka inaalala. Oh. Tama ba? Lahat ng utang na yan, mababayaran. Kasi, ako talaga, Lord, kahit na lahat ng tao, alam mo yun, makaaway ko na, wag lang kayo. Diba? Lahat ng tao, maaway na sa akin, wala akong pakialam. Basta, Lord, tayo pa rin, kadikit kita. Kadikit pa rin kita, talagang hindi ako magsisisi. Kasi you will fight for me. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you receive the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. So, we have the Spirit of the Lord in us. We can walk holy. Okay? We should not have any condemnation. We are also holy. Kumbaga, sabi ko, if the first fruit is holy, the lump is also holy. And if the root is holy, so are the branches. Tayo yung branches, di ba? Anong gagawin natin? Put on the Lord Jesus Christ. Who will put it on? God? God will put it on you or you put it on? It's already there. But it has to manifest. Okay? Make no provision for the flesh to fulfill its lust. Yung isang kaibigan ko po, actually, estudyante ko na nakasama sa Tacloban, inamin niya sa mom. Kasi nagkaroon siya ng anak, namatay lang yung anak niya, pero yung anak niya out of wedlock. Sabi niya, Ma'am, kasalanan ko talaga eh. Kasi, alam na, boyfriend siya, tapos nun, she lived a totally ungodly life bago nakilala niya ang Panginoon. Tapos nung nakilala niya ang Panginoon, sinabi na ni Lord sa kanya, parang si Mary Magdalene, go and sin no more. I forgive you, go and sin no more. So, kaso, tumawag ko si boyfriend. Tapos nun, yung malakas na yung conviction ng Holy Spirit sa kanya, huwag ka na sumama dyan. Maulit na naman yung kung ano-anong dati in the past eh. Wala, nalulungkot yata siya o gusto niya may kausap, sumama. Ayun, nabuntis. Namatay yung, alam mo na, so parang nire-ready na daw niya yung sarili niya kasi nabuntis nga siya. Tapos nasa church na sa so parang yung alam mo yung hirap din na people will look at you different kasi supposed to be Kristiyano ka tapos nabuntis ka out of wedlock. Pero yung pastor was very supportive of her, binigyan siya ng support, gano'n. Pero, sabi niya, Ma'am, ako talaga yung nagkamali mo. Sabi niya, hindi ko pinakinggan. Parang yung cellphone din, hindi pinakinggan. So, sabi niya yun. Tapos alam niyo nangyari, malapit na siya kasi mga anak, namatay pa rin yung bata. So, parang double ano yun sa kanya eh. Kasi nga, nabuti siya in the first place. Tapos yung handang-handa, parang kumbaga na yung mindset niya, mami na siya, parang nagpa-find na siya ng consolation na meron siyang anak, ano, yun na yung parang joy niya, and yet na wala pa rin. So, parang double. Sobrang sakit na dinaanan niya. Pero yun may consequence talaga ang sin. Sabi nga, consequence.
Meron eh. Kahit ano ba, yung mga sa AIDS na, di ba? May AIDS na born again na sila, but they still die. Okay, may consequences sa body, sa mind. Sin will always have consequences. Sometimes, pag nag-sin ka, naka-forward, nag-progress ka, 3 steps, nag-sin. 1 step behind. So, parang tulang yun. So, constantly, di ba, be watchful sa atin, be prayerful. Basahin na lang po natin yung Hebrews 10:26-31. So, even Christ was obedient talaga, araw-araw. Sabi dito, now I say that Jesus Christ has become a servant to the circumcision for the truth of God. So, nagpa-circumcise ba si Jesus? Sinircumcise pa siya? Yes. Even under the law, di ba? Nagpa-bautismo ba si Jesus? Nagpa-bautismo rin siya. So, lahat ng na-require sa kanya, inobey niya. To the cross. Not my will, but yours be done. Alam niyo ba yung story ni siguro let me start closing. Kilala niyo ba si Susana Wesley? Siya yung nag-umpisa ng Methodist, yung anak niya, Charles and John Wesley. Tapos tinanong si Susana, how did you raise yung mga ganong klase ng anak? Pareho silang powerful in the Lord. Ganyan. Alam mo sinabi niya? Paano ka naka-raise? Break their will. You have to break their will. So, tanong is your will broken? Si Kristo nga, not my will. If possible, Lord, let this cup pass from me, yung flesh na, no? So, but not my will, your will be done. So, ang tanong is your will broken? Is it truly surrendered? Are you dead? Kaya sila pag may luto sa akin, parang, kakayanin ko ngayon. Ikaw ba? Basta pag sila na, ikaw ba? Ala na ako sa tanong sabihin kasi si Lord yun. So, ito yung sinabi ko na lumabas sa bibig ko kung gagawin, na-bless din ako. So, ito, sabi ni Lord, we are made in His image and likeness. And, so, gusto ni Lord, that people will see God in you. Yung holiness, you're holy, naiiba ka eh. Hindi ka umiinom. Hindi ka nangangulo niya. Hindi ka nag-cheating. Nandito ka pag hindi ka nagliliwaliw, di ba? So, nagpa-fasting ka. Yung pa isa yung fasting. Ako, nagpa-fasting ako, fasting. Parang akala ng mga ibang ka-flatmates ko na hindi Christian, parang weird. So, tingin sa weird. Kasi nagpa-fast ako. So, that's one of the, when you give, when you pray, when you fast, you have to fast. Ako, dito yung makafast Ano yung pakain sa akin? So, but fasting is one of the ways that you to exercise holiness because you deprive the flesh. Ano ba? So, doon nga, weird ka talaga kasi hindi ka kamukha ng iba eh. Kasi nga, chosen ka. So, you have to be prepared talaga na you're unique, you're different, at hindi nga yung will mo, will na ni Lord dapat ang maano sa inyo. Okay? So, ang naka-bless sa akin kagabi, sabi ko sa kanila, and I hope it bless, sabi ko nun, other people will not see God in you unless you first see God in you. Amen. Ulitin ko Others will not see God in you unless you first see God in you. Amen? Is God in you, mga kapatid? Amen. Amen. So, how should you see yourself? The way God sees you. Like Him. He sees you like Him. Let us make them in our image and likeness. So, parang, meron po ba tayong mirror? Pag tinignan mo yun, diba kaya nga sabi, the Word of God is a mirror. Do you see yourself as the apple of God's eye? Do you see yourself as chosen? Do you see yourself as royalty?
of the Most High God? Do you see yourself as favored? Do you see yourself performing signs and wonders? Nagpo-progress. It's progressing. Ako rin, it's progressing. Okay, so, okay. Diba? I remember saying also to one Bible study na, parang, it's time for us to break through. Ako to break through. We've conquered. As a breakthrough ka parang, conquered na. Parang, dito breakthrough is parang sa Jordan ba? Mag-cross ka pa lang. Tapos na yun eh. Naka-breakthrough na. Tama na yung breakthrough. Okay? Conquer, mga kapatid. Ayun na, attack. Kaya sabi ko nila sa atin, kailangan ba ako mag-cry na attack? Kailangan ma-strengthen. Kasi may mga chinks in the armor. Sabi sa inyo, may chinks in the armor. Meron pang butas-butas. Mga sa armor, di ba yung armor, may mga butas-butas eh. Kailangan, ano muna, repair yun. Kumbaga yung aking damit, sinusihan ko muna. Kasi may mga butas-butas eh. So umagayon. Pero itong ginagawa, sinususihan natin. Mga kapatid, nasusihan ba? Yung tanong ko, nasusihan ba? Lihat-lihat. Unti-unti. Amen. So, ano po natin? Unti-unti. So, mga kapatid, kung kayo po ay medyo nasusihan, lihat-lihat today, tonight, mag-imbita. Amen. Sabi ko doon sa Tel Aviv, mag-imbita, kasi pag hindi ka nag-imbita, sigurado yung zero. Wala kang imbita eh. Nagtatulong ko sa insurance, tinuro sa amin. Would you go to a stranger in the street and ask him for money? Siyempre, una kong, no, of course not, no way na. Tapos sabi, I would, sabi ng trainer namin. Bakit? Eh, yes or no lang yun eh, kung mag-yes. Oo nga, no? Sabi ko, that changed my mind. Sabi ko, tama. Kasi ano ba mawawala? Either yes or no. So mag-imbita ka. Mag-imbita po kayo mga kapatid. Kasi yes or no lang yun eh. O sa Pilipino meron, titignan ko. Hindi ko yun eh. Titignan ko. Most probably, no. But, you know, pag hindi ka nag-imbita, sino na kaagad yun? Sigurado na eh. Wala. Walang mangyayari. Walang punta. Wala eh. Hindi ka nag-imbita eh. So kung mag-imbita ka, 50%. So sabihin na natin itong room na to, okay, sabihin natin 20 kayo, kung 50% nag-yes, tama? O, di may nadagdag na 5, something like that. Amen? Wala eh. Sabi na, bakit gusto mo church? Si Sister ano kanina, Ned, may naglalakad na, gusto mo sa amin na, o. Ano yun, may reason siya, diba? So at least, nag-imbita ka. Okay? Pero mas maganda ibitahin natin yung mga hindi pa saved. Kasi kung nag-church na rin, yung mga mamaya, mga ano pa tayo na sinusan tayo ng kumuha ng proselytizing pa. Diba? So, marami po unsaved. Maraming ginakilala kay Kristo. Can you imagine lahat yan? Meron sila yung power, the Holy Spirit, that they can live free of fear. Free and the apple of God's eye. A champion. Royalty. Chosen. Yan ka, kapatid. Kaya medyo si Sister Dina tama yan. Medyo taas-taas natin. Taas-taas natin. Very proud. Ang atang ano. In the Lord. I will boast in the Lord. Amen. Amen. Pinagbayaran, no? Ang laki ng binayad eh. Hindi natin mapapantayan yan, mga kapatid. Okay, so wala ng talunan, ha? Amen? Amen. I am victorious. I am victorious. I am walking in freedom. I am holy. I am holy. Anyway, kasi holy na kayo. Holy. God looks at you. If you look at yourself still as a sinner, mali. Kaya minsan may mga ganun po post na parang I'm a sinner pa rin. Hindi na. Tapos na yung sinner eh. Tapos na yun. Hindi ka na sinner. Holy ka na. Kung sinner ka, so hell ka pa rin. You've been saved. Amen. From sin, hindi ka na sinner. So, yung tingin mo dati na sinner ka, wala kang kwenta, mababa ka, wala kang halaga, tapos na yun mga kapatid. Ang laki nung pinayad sa'yo, walang halaga. Amen? Okay, so, in a few years ago, pwede talaga mag-attack. Attack na talaga tayo, di ba? So, you are holy. You are a chosen generation.
royal priesthood, a royal priesthood, a holy nation. You are holy, holy, holy. You can live holy. Tama na yung sinungaling ng kaaway. Okay? Supalpalin ng kaaway. Alam niyo paano supalpalin ng kaaway? Magsalita ka kasi. May dadaan sa'yo na stop, hindi ka nagsasalita. Sabi ko ito, experiment para ma-prove. Ito na lang last, tapos mag-end na po tayo. Gagano ako sa kamay ko, humilang kayo Tapos after, dapat 10, pero in the middle, sasabihin ko magsalita ka. Okay, ready? Bibilangin nyo. Okay, hanggat in the middle, sabihin nyo God is good. Okay, ready? Pag gumanon ako, sabihin magsalita ka na ng God is good. Okay? Magbilang in your head lang muna. God is good. Oh, huminto ba yung pagbibilang nyo? Huminto ba yung 1, 2, 3, 4, 5? Tumuloy ba sa 6 o natapos sa 5? Natapos sa 5. Kasi nagsalita ka, God is good. So, ganun din po, yung trick yan na pag mayroong pinaplanta yung enemy sa utak mo, magsalita ka ng malakas, out loud. Sabi nyo out loud? Out loud. Kasi ganun ang ginawa ni Cristo. Si Cristo nga nag-out loud Di ba sinabi sa kaaway? No, the word of God. This is my good. Ganun. So, sinabi niya out loud. Pag meron kung ano pinaplanta, kaya talaga yung kaibigan mo, kaya magbigay dyan. Sabi mo, Jesus, para magsalita ka. Kaya nga gusto ni Lord na mag-memorize ka ng scripture, tayo mag-memorize. Kasi yun yung out loud mo. I bind you, enemy. Kaya takot na yung kaaway sa akin. Wala nang lumapit. Pag siya na out loud Hindi sa boost, okay? Sabi, sobrang nang weird yun. So anyway, may natutunan po ba tayo? Amen. So I'll pray for you. You are already walking in holiness, in the spirit. It should manifest in the physical, in the body. Okay? Yung spirito nyo, holy na siya, nandun na yung Holy Spirit, but in the body, it has to manifest. Okay po? Amen. So, meron pong, kung nagtuturo talaga may tanong. Well, so, may assignment kayo. Teacher ako, di ba? Assignment! Mag-imbita. Amen! Agree ba? Amen. Maski nga lang dun sa Facebook nyo come to our medyo kayo ka-regular yung pag-iimbita. Yes or no lang naman, 50%, sayang naman din yun kaysa 0. Okay, so may I just pray for you? Kayo pa tayo, I just want to pray for you. Because I want to see all of you victorious because you are. Like God is victorious. All you have to do is to manifest, display that victory. Okay? You are walking in victory. Amen? Amen. So thank you, Lord. We pray.